Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naramdaman ni Andrea ang magaan na pagpisil ni Misael sa kamay niya habang magkatabi silang nakaupo sa isang restaurant. Ipinareserve nila ang isang bahagi ng lugar para sa isang espesyal na okasyon. Kinakabahan ako, mahina niyang sabi. Hindi ba dapat ako ang mas kabahan? Biro ni Misael sabay tawa. Huwag kang kabahan. Magiging maayos din ang lahat. Ilang linggo na nating pinaghandaan ito. Ang importante, magkasama tayo. Hindi ko bibitawan ang kamay mo kahit ano nang mangyari, dagdag niya, sabay halik sa kamay ni Andrea. Napangiti si Andrea. Salamat. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga magulang ni Misael. Magalang siyang bumati at nagmano pa. So, ano ba ang announcement ninyo? Tanong ng papa ni Misael. Papa, mamaya na po namin sasabihin. May hinihintay pa po kasi tayo, pigil ni Misael. Siguro mas maganda kung ipapaserve na muna natin ang appetizer, bulong niya kay Andrea bago tawagin ang waitress. Maya-maya, natanaw ni Andrea ang kanyang ina na pumapasok sa restaurant. Tumayo siya at kumaway. Mama, dito po. Masayang kinawayan ng kanyang ina bago maayos na lumapit. Ngunit huminto ito nang mapansin ang mga magulang ni Misael. Charity. Malakas na tili ng mommy ni Andrea, halos tumatakbo sa kanya. Tumayo ang ina ni Misael. Hera, ikaw ba yan? Tanong ng ina ni Misael. Nang magtagpo sila, tila napakatagal na nilang hindi nagkita. Nagyakapan, nagbeso-beso, naghaguran ng tingin, nagkumustahan at nagpurihan. Nagkatinginan sina Andrea at Misael, parehong nagtataka sa damdamin ng isa't isa. Maya-maya, bumaling ang mommy ni Andrea sa papa ni Misael at tiningnan ito ng mahigpit bago banggitin ang pangalan, Eric. Hi, Hera, bati ni Eric, halatang alanganin. Hindi ikinagulat ni Andrea na kilala ng mommy niya ang dating propesor niya, ngunit ikinagulat niya na kilala rin ito ang kanyang ina. Tumikhim si Misael at tiningnan ang mommy niya. Oh, Misael, hi. Bati ng kanyang ina, tila baliwala sa kanya. Pagkatapos ay pinukol muli ng masamang tingin si Eric. Misael, kung pakakasalan mo ang anak ko, huwag kang tutulad sa ama mo. Mama! Sabi ni Andrea, halatang nahihiya. Kung hindi ko lang itanong, magkakakilala po ba kayo? Alanganing tanong ni Misael. Ikinumpas ng mommy ni Andrea ang kamay niya. Ang mama mo at ako ay matalik na magkaibigan noon sa kolehiyo. Ngunit dumating ang pesting Eric at inagaw ang best friend ko. Niyakap pa nito si Tita Charity na parang batang nagmamay-ari ng manika. Nagpakasal sila ng maaga dahil nabuntis si Charity. At lahat iyon dahil sa kanya, dagdag pa niya, sabay tinga kay Eric. Pagkatapos ay bumaling sa kanila at tila may bahagyang guilt sa mukha, kahit halatang hindi ito tapat. Hindi ko ba nasabi sa inyo? Oh, pasensya na. Napanganga si Andrea, nagdududa sa sinasabi ng ina niya. Ang ibig mo bang sabihin, sinadya mong huwag sabihin sa amin? Pareho lang iyon, mahal, sagot ng mommy niya, ani mo baliwala lang ang kilos. Sandali. Ibig mong sabihin, alam mong mag-ama sina Tito Eric at Misael? Tanong ni Andrea. Tumango ang mommy niya. Paano naman po kayo? Tanong niya sa ama ni Misael. Alam po ba ninyo na ako ang anak ng mama ko? Umiling ito. Hindi niya alam, mahal. Ito ang unang pagkikita namin matapos silang magpakasal. Kapag umuwi kami rito, na 2 beses lang, nasa estado siya, nag-aaral o nagtatrabaho roon, paliwanag ng mommy niya. Ilang sandali ring inabsorb ni Andrea ang lahat. Darling, tawag ng mommy niya, kinuha ang kamay niya. Kami ni Charity lang ang nakakaalam ng lahat. Noon, tinawagan ako ni Charity sa Paris at sinabi niyang baka niloloko siya ng asawa niya. Pumunta ako rito nang hindi mo nalalaman dahil alam kong ayaw mo akong makita, at dooy nalaman kong ikaw pala ang pinaghihinalaan niya. Pinayagan ka naming maglaro sa iyong munting laro dahil alam naming hindi ka papatulan ni Eric. Mahal na mahal niya si Charity. Pagkatapos ay bumalik ako sa France at doon ko nakilala si Misael.
Mabuti na lang at hindi ko nasabi na kilala ko ang mama niya. Kaya ako na ang naglaro. Ngayon, malinaw na ba? Talagang mahal ng papa ko ang mama ko at mahal kita. Yan ay tiyak, bulong ni Misael kay Andrea. Napatingin siya sa binata at nakita ang paghanga sa mga mata nito habang nakatingin sa ama. Malinaw na ba ang lahat? Ako naman ang magtatanong, bakit niyo kami pinapunta rito? Sabi ng mommy niya. Tumikhim si Misael, mama, papa, madam. Ikakasal na po kami ni Andrea. Pumalakpak ang mommy niya. Wow, congratulations! Kahit inasahan ko na iyan 20 taon na ang nakalipas. Napakunot ang noo ni na Andrea at Misael. Na ano po? Tanong ni Misael. Ipinaliwanag ng mama ni Misael, alam mo ba noong ikaw ay nagkasakit at kinailangan mong i-confine sa ospital, wala si papa? Nag-isip si Misael bago tumugon. Oo, 7 taong gulang pa lang ako noon. Nasa abroad si papa, kumukuha ng doktora sa isang universidad sa Amerika. At may nakalaro kang bata noon. Ang ibig mong sabihin? Tanong niya sa ina niya. Kibit balikat lang ang naisagot nito. Si Andrea ay 4 na taong gulang noon. Siya ang batang minahal mo. Nang bumisita si Hera sa iyo, tinawag mo siyang tata. Nakita mo si Andrea. Nang umalis sila, biglang sinabi mo sa akin, Mama, pangako ko, pakakasalan ko balang araw ang munting prinsesang iyon. Napatingin siya kay Misael, tumatawa ng malakas. Ano ang nakakatawa? Tanong ni Andrea. Umiling ang binata. Naalala ko na ngayon. Hindi ko akalain na ikakasal ko talaga ang prinsesang. Hindi na wala sa panaginip ko hanggang sa makilala kita. Ikaw pala iyon sa lahat ng oras. Kaya ikaw, wag na huwag mong tatangkain na saktan ang aking prinsesa. Kung hindi, isenyas ng ina niya na pupugutan ang nobyo niya. Napayakap si Andrea kay Misael. Mama! Tumawa si Misael. Huwag ka mag-alala, tata. Hindi ko siya sasaktan, sabay halik sa sentido ni Andrea. Buti naman, sabik na tumango ang mommy niya. Anyway, hay naku, Charity ha. Pagsabihan mo iyang kapatid mo. Sino kapatid? Si Conrad? Oo, aba, pagkatapos kong pumirma ng investment contract sa kumpanya niya, akala mo kung sino ang teenager na makapunta sa opisina ko. May dala pang bulaklak at chocolate. Manliligaw raw siya. Hindi pa rin magbabago ang sagot ko kahit 30 years pa ang lumipas. Still busted siya. Mahal ko pa rin ang Mateo Di Bolt ko. Napuno ng tawanan ang mesa nila. Kaya pala, alam na pala ng kanyang ina ang lahat. Aba, tama nga, ang mga ina, palaging nakakaalam ng pinakamabuti, hindi ba? Nagkatinginan na lamang sina Andrea at Misael, saka naghalikan habang mahigpit na magkahawak ang kanilang mga kamay. Lahat ng lihim, pagkakamali at pagkakataon ay nagbigay daan sa isang malinaw na katapusan, ang pag-ibig na tunay ay laging nagwawagi. Sa gabing iyon, hindi lamang isang kasal ang napagkasunduan, kundi ang pagkumpleto ng isang kwentong matagal nang nagsimula. Ang mga lihim ng nakaraan ay naging tulay, hindi hadlang, upang mas tumibay ang kanilang pagmamahalan. Sa yakap ng pamilya at pagtanggap ng lahat, napatunayan ni na Andrea at Misael na ang tadhana ay marunong maghintay. At sa huli, ang pag-ibig na totoo, kahit paikot-ikot ang landas, ay laging nauwi sa tamang dulo. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.